Mukhang may duda si Atty. Topacio mga kababayan dito sa ginawa ni BBM na resignation call para sa kanyang cabinet secretary. Dahil alam naman daw natin wala nang tiwala ang karamihan sa mga Pilipino dito kay BBM. Makikita nyo naman yan sa survey yung distrust rating mga kababayan. Majority ng mga Pilipino ay nagdi-distrust na sa ating Pangulo. Kaya ang sabi ni Topacio, siguraduhin mo lang BBM na talagang totoo yung ginagawa mong courtesy resignation call mo sa iyong gabinete. Hindi lang yan drama dahil alam naman natin wala nang tiwala sa iyo ang mga tao. Naubabot pa na sa punto mga kababayan na kahit pa sabihin ni BBM, ang araw na ito ay Huwebes. Ang tugon ng mga tao, i-check pa sa kalendaryo. Totoo nga bang Huwebes ngayon? Ganyan daw ang level ng distrust ng Pilipino sa ating presidente mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Sana sincere ito at hindi lamang isang bagay para may divert yung atensyon. Yun nga ang sinasabi ng ilan para ma-divert lang daw ang sisi mga kababayan doon sa kanyang cabinet secretary. Na ultimately, siya naman ang leader ng mga secretaries niya. Siya talaga ang dapat sisihin. Too little, too late at wala nang naniniwala Wala nang naniniwala. Yun ang problema ngayon. There is a huge credibility gap. Walang kredibilidad. Credibility gap between the president and the people. Oo, yun ang masakit. To the effect na, to the extent pala na baka pag sinabi ni Pangulong Marcos ngayong araw na to, ngayon ay Huwebes. Today is Thursday. Teka muna ha, kukuha muna ako ng kalendaryo. Duda ako sa pinagsasabi mo Alam kong kaliskis mo Chicken mo pa Hindi ka pa maniwala i-check mo pa lang mga kababayan. Ganyan. Kawalang tiwala na ang sabay ng Pilipino kay BBM. At eto na po eto na ang ebidensya mga kababayan na talaga bang seryoso itong si BBM na ito. After niyang magtawag mga kababayan ng resignation sa kanyang gabinete, ngayon hinahanap niya mga kababayan, pabati-bati pa. The honorable members of the cabinet? Pinag-resign mo tapos hinahanap mo ngayon? Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Ulol! Pinagpa-resign mo tapos hinahanap mo pala. Anong kasungahan yan mga kababayan? Maniniwala pa ba tayo dito? Parang mga contradiction ang mga pinagsasabi Pinagbibitiw niya mga kababayan, ngayon hinahanap. Nakakatawa talaga. Addressing now. Sinong ina-address mo? Wala ka ng gabinete kung nag-resign na ito. Sana effective immediately. Kaya nga mga kababayan nasaan ang credibility? Na parang instant lang pala mga kababayan itong kanyang ginawang resignation call dahil hindi naman pala effective immediately Pipiliin pa niya mga kababayan kung sino-sino ang kanyang tatanggapin na pagre-resignin. Nag-aaksaya lang kayo ng papel dahil ang presidente kahit pa'y wala ng resignation letter, pwede niya sibakin ang kahit na sinong sekretary. Kung hindi yan nagpe-perform, sibakin mo on the spot. Kaya nga mga kababayan, nagtataka tayo, publicity stunt lang ba ito? Tingnan natin ha, dapat kalahati ng kanyang gabinete mga kababayan ay masisibak dyan. Kung hindi lang yan publicity stunt. Kung isa, dalawa, tatlo, o 5 lang, budol na naman yan mga kababayan. Nagtatawanan na Ito ba? Ang sinasabi Claire Castro na, si BBM na mismo daw ang tagapagbaston mga kababayan, tagapalo. Ay nako. We are in flux. Hindi na nakakatawa ito sa BBM mga kababayan, Ay hindi, nakakatawa pero hindi na nakakatuwa. Nakakatawa na lang. Siguro, na-realize nyo rin na yung mga binibigay sa inyong informasyon ng inyong mga, ng miyembro ng inyong gabinete ay palpak. Palpak. Pinagre-resign nyo ngayon. Ano sabi, ang gusto lang daw niya mga kababayan doon sa politiko na pahayagan, ay si Bersamin lamang daw. Tapos lahat niya. Sana sincere ito at hindi lamang. Ewan lang natin kung sincere nga ba. Nakita nyo naman patawa-tawa na mga kababayan at naghahanap pa ng kanyang gabinete. Isang bagay para may divert yung atensyon. Mga problema katulad niya, Abril pa lamang. Napakalaking bahagi na ng budget. Ubus na 70-80%. Grabe Yan pa mga kababayan. Nung April pa lang first quarter pa lang inubos na ang budget ng mga animal. Budget na-release na. Bakit? Bago mag-eleksyon? Grabe. Ginamit sa AKP. Trillion? Ginamit pang re-election.
sa House of Representatives. O, Opo. wala nang Buwaya. umuutang ng 25 billion. Umutang na? Paano na the rest of the year? Panay-utang na lang ang ating aasahan, mga kababayan. Kinat ng House yung expenditure ng modernization. O ngayon, natataranta, i-supplement yung budget ng militar. Pati yung budget ng militar, parang binarat. Nako. O dahil nagiging agresibo ang China. Anong mangyayari doon sa dalawang warships na binili natin? 60 ang barko natin. Almost 800 ang China. Oh, tapos kaunti na nga lang ang barko natin, mga kababayan, nagsayang pa. Mayroon pa silang barko na pinalubog dahil made in China. 61 Ay, yun. nako. Will it not make a difference? Oh, too little, too late. Too little, too late. Yun ang problema ngayon. Oo. There is a huge credibility gap between Talaga. the president and the people. Yun ang masakit. Oo, yun Huge ang masakit. credibility gap. To the effect na, to the extent pala na baka pag sinabi ni Pangulong Marcos ngayong araw na to, ngayon ay Today Huwebes. is Baka checkin mo Thursday. pa. Hindi ka pa maniwala eh. Teka muna. Ngayon, Kuha mo na kami ng kalendaryo dahil wala kaming tiwala sa'yo. ibubunto niya yung sisi sa mga gabinete. Nag-resign niya. Nag-resign na, di ba? Ang dami na nag-resign. Dami Alam na niyo, nito. Mr. President, Si Gadon kaya kailan magsasabit? Sabi niya hindi siya kasali. ewan ko, hindi naman kayo makikinig, pero Ay, nako. mema lang. May Mema. masabi lang ako, hanggang 2:25 at may 4 na minuto pa tayo. Ala. Anong kaululan? Unang tanggapin yung resignation. Si DOJ Secretary Boying Remulla, hindi for anything else, nothing personal, ngunit Oo nga. Kung gusto niya ayaw na mapolitika, mga kababayan, si Remulla alisin. Yan ang namumulitika talaga, mga kababayan. politicize po ang DOJ. Yun lang. Ang DOJ, pinagtatakpan yung warrantless arrest kay Duterte. Mga malicious Ang DOJ prosecution. ang nagpa-warrantless arrest kay Cassandra Leong. Inamin ito. Yan mga politicians dyan, mga kababayan. Dalawa silang Remulla eh. Yung isa, si Gatchalian. Politician din yan. Mayroon yang mga mga kababayan, mga vested interest sa politika. Magpapabango yan dyan. Ito. Kaso ni Cassie Leong, hindi ako pumupunta sa merits ha. Pumupunta lang ako. Kinross-examine ko yung NBI agent na nag-arrest Sumabit sila dyan sa warrantless kay arrest. Cassie Leong. Inamin niya, inutusan silang mag-aresto, walang pinakitang warrant, wala silang warrant nung inaresto si Cassie Leong. Hindi nila tinenover sa house. Yan, mga Baka kababayan. nakalagay, wala pong warrant eh. Arrest order for contempt. Na nakalagay doon, kapag arestuhin mo, i-turn over mo sa house. Bago sasabihin, nung NBI agent, hindi po namin malaman kung kanino to turn over eh. Ayun na. 5 araw mong dinetain sa So, NBI. illegal Ay, detention hindi yan. mo alam kung kanino to turn over. Ayun ang house. Ang lapit. Kalahating oras lang from NBI headquarters. Dalhin mo sa house. Dalhin mo sa Sergeant at Arms. Huwag mo sabihin walang Sergeant at Arms ang house ng 5 araw. Kalokohan yun. Yun lang. Ginawa nyong Si Marbil, hindi pala sa PNP pala yan, mga kababayan, hindi pala yan cabinet. normal. Ginawa ng Sana kasali din dahil appointed siya ni BBM, di DOJ ba? na normal yung pag-warrantless arrest, pang-abuso ng search warrant katulad ng ginawa sa Kingdom of Jesus Christ at sa Pamilya Teves. Ginawa niyong normal yung paggamit ng prosecutorial powers ng DOJ para tuligsain ang inyong mga political enemies. Yun, kung gusto nyo makarestore ang konting kredibilidad nyo, Mr. President, tanggapin nyo Konting kredibilidad. yung resignation Yeah, ni yeah. Secretary Boying Remulla o Oh. si John Vic ha, Pati si John Vic. maayos Puro politicians yan, mga kababayan eh. Bakit kasi naglalagay ng mga politicians dyan? Pati si Angara. po yun. Ang gagawin lang dyan yan, mga kababayan, gagamitin nga sa kanilang pasariling interest. Opo. Sa tingin ko naman, Dahil gusto manalo sa susunod na halalan. Oo. Okay. Yan, Boying eh. Kilala ko ito, maayos ito eh. Dati, maayos si Boying, mga kababayan, sa tingin natin, pero ewan lang natin Pinapagod talaga. lang. Sabi ni Bantag nga na gumagamit daw yan si Boying Ying ng mga damo-damo dyan. Baka umakyat yung kapangyarihan sa Utak. utak. Meron mga yung Secretary of Agriculture nyo, Yan. Kenkoy, pasensya na ha. 70, mga kababayan. Yan, ng isa kong At tarap-tarap ng bigat na 20. na kaibigan. Yung tatay niyan, si Francis. Tanggalin Ang din Lowell yan. ay aking kaibigan. Matagal, dekada. Pero sorry, partner, Francis, dapat tanggapin na rin yan. Palayasin. Marami po dyan dapat tanggapin, pero ito lang naisip Si ko. Bersamin. Ngayon, Si Lagdameo.
merong sinasabi si Chairman Garcia, hindi naman daw siya gabinete. Tama naman yun. Ang COMELEC ay Independent Constitutional Commission. So wala siyang plano. Iba ang paglalagyanan ni Garcia. Kung maaabutan ka ni Sara Garcia, lagot kang Hindi ko bata ka. alam. Kaya lang, gusto kong balikan yan kasi wala na tayong oras. Pag-aralan natin, may listahan ka dyan, ano? Yung mga nag-resign. O yan, lahat naman halos, syempre, pag sinabi ng presidente, mag-resign ka, magre-resign ka, wala ka ng Tingnan choice. natin ha, kung isa, dalawa, tatlo, apat lang mga kababayan, dapat more than half, dapat talaga masibak dyan ha. Kung kakaunti lang, all for the show lang ang ginawang ito ni BBM. Walang silbi. Kaya nga maraming tumaas ang kilay mga kababayan sa sincerity niya. Lalo-lalo na sa speech niya kanina. Andito pa ba ang aking kabinete? Ay nako. Kasi No choice. ikaw ay alter ego ng presidente. Yes. You Alter serve ego. office at the pleasure of the president and as long as you enjoy the confidence of the president. Pag pinag-resign ka ng presidente, ibig sabihin, wala nang kumpiyansa sa'yo. Tapos, yun pala, mamimili pa. Sibakin mo na agad. Tama ka. Ayan, maraming, etong si Rex Gatchalian, okay. Alisin din yan. Wala kaming tiwala dyan politician yan Dito, wag nyo itong pag-resign. Hindi yan okay. Resignation nito, Mr. President. Hindi yan doing very okay. well. To si J. Ruiz, may bahid. Yun nga ang kontrata niya sa government. Yan nga napapabalita na unang-unang masisibak, di ba? Tanggapin nyo ng resignation nito, Mr. President. Hayaan nyo na lang siya makontrata sa gobyerno. Claire Castro. Yan. Oo. Si Ralph Recto. Lalong-lalo pa yan. Ang animal na yan, mga kababayan, yung nasa likod ng VAT. Tapos ngayon, pati ang online, tinaksan. Madidisgrasya Diyos tayo ko. dito kay Ralph. Kaibigan natin to, pero sorry. Yan ang may napakalaking kasalanan sa Pilipino, mga kababayan. Nagpahirap sa tax. Puro tax ang nasa isip nito Anyway, babalikan po natin yan sa Sige. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.